Guys, magandang araw po sa inyong lahat, and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So, bukod doon sa Bruce Barnett sweater natin, na base blood natin dito sa Sisiw Academy Farm, let me introduce to you as well ang isa pang klase ng hatch na maintain natin dito. So, itong mga hatches na to, specifically ginagamit ko tuwing stag season. So, pinapasok ko sa mga Bruce Barnett sweaters, pinapasok ko sa mga dome, and iba pa nating off colors, So, tinatawag ko po itong hammerfoot hatch kasi talagang minamartilyo niya ang kalaban sa likod. So, sa istagan naman, alam nating lahat na pag istag kailangan madiin pumalo ang manok mo. So, itong mga hatch na to, napakadiin pumalo at tinatarget talaga nilang katawan. So, pag talagang pumalo sila, butas-butas talaga ang katawan ng kalaban. So, ito pong mga hatch natin na to is bilirubin hatch. So itong bilirubin hatch na to, or ang tinatawag ko na ngayon sa kanila is hammerfoot hatch, So yung bilirubin hatch na po ito, lahat sila medium station. Lahat sila medium station kasi inbred na po talaga ito, and then alam naman natin lahat ang history ng bilirubin, na talagang ginamit ito ni bilirubin yung height ng karir niya, and talagang grabe, ibang level sila pumukpok lalo sa labanan nila sa US, So there was a point one time na parang may nabasa akong article na sinabi mismo ni bilirubin, I am open to the world. So ibig sabihin hinahamon niya ang mundo sa labanan during his time, So talagang sayang hindi natin abutan, pero from that statement of the man itself na gumawa ng bloodline na yon, I truly believe him deep inside my heart. So, ito pong mga bilirubin hatch natin, pinadala sa atin ito ni Sir Albert Madlambayan. Kasi sila talaga ang kaibigan natin na nag-i-import ng breeding materials at tinutulungan tayo. So, naging mentor natin si Sir Albert Madlambayan sa pag-develop, pag-acquire, pag-maintain ng mga bloodline. So, ito po, kung makikita nyo ito yung original natin na bilirubin hatch. Tingnan natin. So, itong original natin na bilirubin hatch, ang pangalan ko dito, si Kabayo. Kasi, yan, original po ito na bilirubin hatch ni Sir Albert Madlambayan na pinadala sa atin, So, sabi ni Sir Albert, kaysa sa ilaban ko to sa Manila Arena, sayang, magagamit mo sa breeding, kunin mo na lang. So, ako naman, dali-dali akong pumunta kasi I cannot let the chance pass. So, napakagandang specimen and talagang proven good ka. Talagang ang daming panalo ng mga anak nito sa istagan. So, last stag season po, naka 9 points ako sa bakbakan, and ilan sa mga ginamit ko doon ay mga anak nito mismo. Mga anak nito mismo. Ayan. Kung bakit kabayo ang tawag natin sa kanya, kasi pag naglalakad siya parang kabayo, mayabang, tapos ito sayang nasira lang ang buntot sa ulan, pero napakagandang magbuntot nito. Ayan. So, parang lemon hackle siya, dark legs, dark legs. Ayan. Medium station lang sila. Medium station lang. So, talagang pag pumalo ito, grabe, masakit na masakit talaga. Para kami nartilyo pag pinalo ka, durog ang buto mo. Ayan. So, ito. Ito naman, mga anak niya na to, Ito. Tingnan natin. So, itong hawak ko na to, anak na to ni Kabayo. So, ang tawag ko dito, si Hammerfoot. Sa kanya nanggaling yung tinatawag ko na Hammerfoot. Ayan. So, nanunuka lang kasi medyo lugon siya, pero generally mabait na mga manok sila. Ayan. O, lugon pa ang buntot. Pero talagang parang jackhammer pag pumalo. So, Hammerfoot. Very fitting sa name nila. So, yung mga bulik natin, yung mga Hammerfoot natin, kung mapapansin nyo, medyo tapered na sila. So, in-improve ko na rin sila. In-improve ko na rin sila. Maganda na ang sukat. Posturado na kasi yung original talaga is mga medium station lang. Minsan may balakang kasi talagang old blood. Old blood. So, ngayon, so far, I'm happy sa nagagawa natin improvement sa kanila. So, pulang-pula pa rin ang mata. Lemon hackle pa rin sila, And talagang mas kompleto. May flight, may baba. Mas kompleto sila. Ayan. So, si Hammerfoot, So, ito namang isa, kapatid ni Hammerfoot, So, ang tawag ko dito, si Thor. Kung bakit Thor? Kasi, yung nanonood ng movie ng Thor, di ba, may hammer si Thor. Talagang pag pumalo, grabe
gabi. So, kumbaga sa akin, yun lang naman ang pangkat sa farm para matandaan ng tao ko. Sino si Thor, sino si Hammerfoot, sino si Kabayo. So, matatandaan ang breed. Alam ko sa kanila. Ayan. So, nakakatawa. Ayan. Ito naman, straight comb, ano? Light side. Straight comb na light side, ano? So, sa mga bilirubol natin, sa Hammerfoot natin, may lumalabas din na mga straight comb, ano? May lumalabas din na mga straight comb. Kasi, for some reason, hindi naman natin alam yung ginawa ni bilirubol nung time niya habang nag-develop siya ng linyada kung anong pinasok. Lumalabas ngayon, pero sa akin, ang importante, consistent ang palo. Consistent kung ano nakikita ko sa kanilang traits or abilities or potential mula noong una. So, doon ako very particular kung anong potential nila, kung anong ability nila, kung anong character nila from the beginning. Dapat up to the end, hanggang sa dulo, kaapu-apuhan, dapat ganun ang makita ko. So, that's the only way na talagang makikita ko na may potential ang isang bloodline sa farm ko. Ayan. Ito, medyo mailap pa. Ayan, so bagong harvest ito, ano? Bagong harvest, napakaganda. Bagong harvest ito na Hammerfoot natin. Anak din ito ni Kabayo. Anak din ito ni Kabayo. So 7 months old, newly harvest. Newly corded. So medyo mailap pa kasi hindi pa nahahawakan. Sorry, 6 months pa lang pala sila. 6 months pa lang sila dahil September born sila. Ayan. So ngayon pa hindi pa nabibitaw to. Pero talagang very promising the way it looks. Gandang manok. So ngayon pinipilian ko sila para alam ko na kung sino magiging successor, ano. So paggawa natin ng family tree ng bloodlines nila from Kabayo to Thor to Hammerfoot hanggang sa papangalanan ko naman itong mga apo naman niya, ano, mga apo naman niya. Papangalanan ko naman itong mga apo ni Kabayo para matatrace ko sila down the line. Ayan. So ito naman ang light side na September born. So ito yung kapatid ng hawak natin kanina. So pareho tong anak ni Kabayo. Pareho tong anak ni Kabayo. Ayan. So light side naman siya. Tatapang na mukha. Ang tatapang na mukha. So yung katawan nila na bulto, maskulado, sa istagan, yun ang talagang tumutulong sa mga Bruce Barnett sweater natin, ano. Kasi sa istagan naman, mas maganda talaga ang bulto na istag. So, ito, pang-istagan talaga ang design nila. That's why, itong mga Hammerfoot hatch natin or bilirubol hatch, sa istagan na breeding lang ginagamit. Kasi hindi ko pa nasubok na magpalugo ng mga bilirubol or Hammerfoot hatch natin ng madami, ano. Kaya wala pa akong frame of comparison na madami, wala pa akong data para mag-compare. Unlike sa mga blue face hatch, ano. So marami tayong napalugod na talagang nakita natin kung paano sila hanggang pagtanda. Kaya ngayon, I really want to see this bloodline kung hanggang saan ang kaya nilang maitulong sa farm natin. Ayan. So, nakakatuwa kasi replacement breeding materials. Marami na akong replacement breeding materials. So, down alam kong magaganda pa rin sila, no? So 5 years from now, 10 years from now, dahil nga itong mga breeding stocks is piling-pili natin, hindi basta-basta magde-deteriorate, ano, yung mga manok na ito, yung mga bilirubol hatch, yung mga Hammerfoot hatch natin. Ayan. Ayan. So, and guys, ano, so maraming salamat po sa pag-subaybay sa YouTube channel natin na Logis CCU Academy. Master Marcos Polit ito ng Team Logis.